Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, nagpatuloy ang special payout ng 5,000 pesos na cash relief assistance ng DSWD para sa mga moto-taxi at delivery riders sa Metro Manila. Kabilang dito ang payout site sa Makati Coliseum kung saan may ilang rider ang hindi nakakuha ng ayuda dahil hindi umano na isama ang kanilang pangalan sa listahan kahit nakailang ulit na silang nagpalista sa kanilang kumpanya. Nakatanggap din ng ayuda ang mga riders sa Quezon City Memorial Circle kung saan nagkaroon naman ng tensyon sa pila dahil sa umano'y singitan at init ng panahon. Samantala, pang-anim na araw na nitong Sabado ang pagkampo ng grupong kadamay sa tapat ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layo ng grupo na kalampagin ng ahensya para sa kompensasyon at tulong pinansyal na dapat umano'y noong nakaraang taon pa nila natanggap kasunod ng mga serye ng bagyo at iba pang kalamidad. Nitong linggo naman, matapos ang weekend to performance ng Nation's Girl Group na BINI bilang kauna-unahang Filipino act sa Coachella Music Festival, nagpaabot ng pagbati ang DOT sa grupo at kay Sofia La Forteza ng Cat's Eye bilang kinatawan ng Pilipinas sa naturang festival. Nagbigay suporta rin sa grupo ang iba't ibang Filipino celebrity na dumalot na nood tulad ni Ann Curtis, Piolo Pascual at marami pang iba. Sa ibang balita, kinumpirma ni DSWD ASIC Irene Dumlao na isang rider ang nasawi habang nakapila ito para sa special payout ng 5,000 pesos cash aid ng ahensya sa Quezon City Memorial Circle. Una nang inareklamo ng mga benepisyaryo ang hirap sa pagkuha ng ayuda lalo na't nakabilad sila sa sikat ng araw. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay sa pamilya ng rider ang ahensya at tiniyak ang kaukulang tulong at gastusin sa pagpapalibing para rito. Noong Lunes, sinabi ng DSWD na pinag-aaralan nilang pamimigay ng fuel subsidy para sa mga tsuper via e-wallet transfer. Kasunod ito ng naging hinaing ng ilang benepisyaryo sa sistema ng distribusyon matapos masawi ang isang driver habang nakapila sa payout sa Quezon City. Samantala, inilabas na ng DepEd ang trimester calendar para sa school year 2026-2027. Magsisimula ang pasukan sa darating ni June 8 at magtatapos sa April 8, 2027, kung saan magkakaroon ng opening block, instructional block at end-of-term block. Sa ibang balita, nagsalita ng content creator at engineer na si Slater Young na hindi umano nakaapektong kanyang residential development project na The Rise at Monteraza sa Cebu sa nangyaring malalang pagbaha ng manalasa ang Bagyong Tino noong 2025. Kamakailan lang ay pinayagang muli ng DNR Region 7 na magpatuloy ang kanilang operasyon matapos magsagawa ang kumpanya ng corrective measures tulad ng water mitigation. Araw ng Martes, tahasang iginiit ni Naga City Mayor Leni Robredo na hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa exclusive interview ng RMN Naga, sinabi ni Robredo na malabo nang mangyari na kumandidato siya sa national position dahil hangad niyang tumakbong muli sa ikalawang termino sa pagkaalkalde, lalo't marami pa niya siyang plano para sa kanilang lungsod. Samantala, sanib-pwersa namang pumreno sa pamamasada para sa malawakang transport strike ang Piston at Manibela upang ipanawagan ang suspensyon o pagbawas sa excise tax at VAT. Kasabay ng kanilang sigaw na 10 pisong taas pasahe sa jeep, humirit din sila na taasan ng sweldo ng mga manggagawa para makasabay sa mahal na bilihin sa gitna ng krisis sa bansa. Sa usapin naman ng korupsyon, mariing itinanggi ni late Representative Martin Romualdez na hindi umano siya ang mastermind sa katiwalian sa gobyerno bilang dating House Speaker. Sa kanyang video statement, sinabi niyang hindi lang legislative branch ang nagdedesisyon sa national budget, kung saan itinuro niya sina Senador Chizzy Escudero at Zaldico bilang key person sa pag-aproba nito. Hinamon din ni Romualdez ang ombudsman na huwag mamulitika at sundan ang mga ebidensya sa flood control investigation. Nitong Miyerkules, nagpatuloy ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan tahasang kinumpirma ng Ombudsman Central Records Division na wala umanong idineklarang cash at bank deposits sa kanyang salin ng Vice Presidente mula 2019 hanggang 2024.
Nakitaan rin ng AMLAC na ngaabot sa mahigit 6.7 billion pesos na halaga ng kahina-hinalang bank transactions ang mag-asawang Duterte Carpio mula 2006 hanggang 2025. Samantala, ibinahagi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang sworn affidavit ang bank transactions kung saan umano'y milyon-milyong halaga ng pera ang natanggap ng pamilya Duterte mula sa umano'y kilalang drug lord na si Sammy Uy. Sa ibang balita, tuluyan ng ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang 4 na grounds of appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nangangahulugang may jurisdiksyon ng ICC na magpatuloy sa mga pagdinig kaugnay sa kinakaharap nitong kaso na crimes against humanity. Araw ng Huwebes, kinumpirma ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang sakdal sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, lilitisin na ng trial chamber ang mga kaso kung saan uobligahin ang humarap sa korte si Duterte. Samantala, nagbago naman ang travel plans ni VP Sara Duterte matapos ang anyay last-minute na pagpapalabas ng Office of the President ng Travel Authority nito. Base sa naunang dokumento, bibiyahe dapat si Duterte sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Inihayag rin ng bise na magpapadala agad siya ng panibagong request sa tanggapan ng Pangulo. Sa ibang balita, nakilala na ang 14 sa 19 na nasawi sa umano'y engkwentro sa pagitan ng mga militar at rebelde sa Toboso Negros Occidental na nangyari noong Linggo, April 19. Isa sa mga ito ay si Alisa Alano, ang incumbent counselor ng UP Diliman University Student Council. Pinabulaan na naman ng Philippine Army ang alegasyong lumabag sa human rights ang militar matapos ang insidente. Ngayong Biyernes, nagdulot ng kalituhan sa ilang taxi drivers ang pila ng pamamahagi ng fuel subsidy sa tanggapan ng LTFRB. Naghalo-halo kasi ang pila ng mga driver na kukuha ng subsidy sa LTFRB at ang pila ng mga magpapasa pa lang ng dokumento sa LTO. Ngayong araw hanggang bukas, Sabado itinakda ng LTFRB para sa pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga taxi operator at driver. Samantala, sa inilabas sa 2028 Presidential Preference Survey ng Okta Research, lumiit ang agwat ni VP Sara Duterte at dating VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Bagamat nangunguna si Duterte matapos makakuha ng 33%, humahabol naman sa kanya si Robredo na nakakuha ng 21%. Isinagawa ang nasabing survey nitong March 19 hanggang 25 sa 1,200 respondents. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alex Farake, keeping you in the loop.